Unang in-season tournament game ng Lakers versus Suns. Parte nyo ng division game nila. 3 sunod na talo ang Lakers, ang Suns naman 2 sunod na panalo. Dikit din yung naging laban ng Suns. Nakalaro naman si Bradley Beal ng unang pagkakataon kontra Bulls. Wala pa sa kondisyon, nasa minutes restriction pa si Beal, 13 points, 4 rebounds, 4 assists at 24 minutes. Versus Lakers naman, nakalista siya na probable. Pwedeng maglaro, pwedeng hindi. Game time decision na malalaman. Si Devin Booker naman, medyo magulo yung report sa kanya. Ayon kay Sham, pwede makalaro si Booker versus Lakers, mabubuo yung Big 3 ng Suns. Sinabi din sa report na yon, hindi man makalaro sa Lakers itong si Booker ay either OKC or Minnesota naman next week. Base naman sa Arizona Sports, out na si Devin Booker sa game nila versus Lakers. Based din niya sa sinabi ng team. Pero 2 oras naman bago siguro yung game, doon talaga malalaman ang status niya. Ang rule, kailangan ipaalam agad sa NBA kung maglalaro si Booker or hindi. Dahil kung maalala nyo na pagmulta dati ang Suns nung hindi nila in-inform na yung injured nilang player ay maglalaro. In-season tournament pa yon, national TV coverage. Si Anthony Davis naman at si Jackson Hayes ng Lakers, questionable sa game. Pwede pa mabago yan dahil kumpara sa sinabi ng Suns sa out nilang player, kapag questionable, after ng shoot around pwedeng baguhin ng Lakers yun at ilagay na active si Anthony Davis. Parehong team din kasi merong mga key players at role player ang merong injury. Dinagdagan pa yan ng report na ang Lakers ulit ay naghahanap pa ng isang star player na pwedeng isama kina LeBron at Anthony Davis. Ayon yan kay Ramona Shelburne. Si Rob Pelinka di umano nag-i-inquire na sa pwedeng trade. So ito lang, hindi ko lang alam kung paano nila gagawin yun. Kailangan nila mag-antay until December 16 PH time dahil yung mga players nila naka-restrict para i-trade. Majority sa lineup nila ganun ng status dahil ito sa mga ni-resign nilang player at yung galing din sa free agency. Yung mga fans din hindi pa nakaka-get over sa nangyari dati nung kumuha sila ng ikatlong star player para sa Lakers. Hindi nga naging maganda ang epekto nun sa kanila. Kung magte-trade man ang Lakers para sa ikatlong superstar, mga mid or late December yon pwede mangyari dahil sa restriction. Si Giannis naman nasa career low sa start ng season. 24 points, 9 rebounds, 3 assists, 52% sa field at 26% sa 3-point area. Ito kasi ang pinakamababang simula ni Giannis since 2017 season. Sa laban nila sa Pacers na sayang di umano ang superhuman performance ni Giannis na 54 points, 12 rebounds, 3 assists, 16 out of 18 sa free throw area at 19 out of 25 sa field. Meron nga lang siyang 8 turnovers. Sumablay din yung 3-point shot ni Middleton nung 8 seconds. Bukod kay Giannis, bagsak din ang stats ni Chris Middleton ngayong season. 9 points, 4 rebounds, 3 assists at 31% sa 3-point area. Ito rin ang unang beses na game na wala si Damian Lillard dahil sa injury. Pero kay Giannis, naging dominante siya dun. Kung maalala nyo pa dati, bago talaga magsimula yung season at napunta si Dame sa Bucks, umalis din si Terry Stotts, ang dating coach nitong si Dame sa Blazers. Dati kasi kahit andun si Holiday, iba kasi ang role niya, facilitator at defender. Kalimitan, third option pa siya kapag kumpleto yung tatlo. So far, 5-3 pa rin ang Bucks ngayon. Mababas lang sa ngayon ang average itong si Giannis kapag kasama niya si Damian Lillard. Ang sinisisi kasi ng mga fans doon at ibang analyst yung bagong style ng kanilang coach. Hindi kasi bagay dito kay Dame at kay Giannis. Ang Dallas natalo nung nakaraan sa Toronto kahit pa si Luka at si Kyrie may combine na 53 points. 72 points kasi ang ginawa ng Toronto sa loob ng paint sa total nilang 126-118. Di umano sinabi ni Jason Kidd after ng game sa locker room, malambot ang Dallas. Ang sumagot kasi sa interview naman ay si Kyrie. Positive naman na naging response nitong si Kyrie sa sinabi nito si Jason Kidd. Na kung sa tingin ng coach ay malambot yung Dallas, ay challenge yun para sa kanila at ititik nilang personal yun. Si Derek Lively, rookie pa lang sa ngayon. Si Grant Williams, undersized talaga sa forward. Si Powell naman, hindi ganong kaganda nilalaro sa depensa sa ilalim. Kung malambot ang team sa depensa, mostly kasi sa roster yung tinitingnan dahil free agency pa lang, yun na ang sinabing gagawa nila ng paraan.
Ayon naman kay Kyrie, part din yun ng kanilang regular season kung saan naman kailangan nilang ayusin at mag-improve. So positive yun para kay Kyrie dahil nga ganun ang sinasagot niya ngayon. Makakaharap naman ng Clippers sa November 11 ang Dallas, in season tournament yun. Hindi sigurado makakalaro ang sentro nilang si Dereck Lively dahil merong injury or may sakit. Sa Clippers naman, wala pang report kung sino ang hindi maglalaro sa kanilang apat. Road games din kasi yun. Expected, kumpleto pa rin sila at pinaringgan pa ni Embiid na wala nang may ego sa team ng Sixers. Si James Harden naman, ang sinabi doon, nag-a-adjust pa rin siya sa pagiging catch and shoot player. Yun di umano ang naglayo sa kanya kina Steph at Dame dahil sila kayang mag-adjust sa ganung setup. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.